Solar radiation, umabot sa S1 category. Pero yung epekto nito sa Earth, hindi masyado ramdam, bagamat posible pa rin manatili ito in 2 days at maaaring umabot pa hanggang S2 solar radiation. Manipis na shear line, nagpapairal ng kaulapan sa silangan pa rin, especially sa may bandang Southern Luzon area. At southern part ng Mindanao, asahan muli ang mga pag-ulan ng moderate to heavy rain showers within 24 hours o sa susunod na 30 hours. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 13, 2024. Ang oras nating Voice from Umaga ay alas 10:50 na ng umaga. Mas ramdam nyo na naman ang napakalamig na temperatura kaninang gabi, kaninang madaling araw at kagabi, no mga folks. At umabot na naman ng mas mababa sa halos magto 20 degrees Celsius ang temperatura natin sa Kalakhang, Maynila. At ngayong umaga, dahil sa maaraw muli, expected na magiging comfortable ang ating temperatura. Pero overcast pa rin, gloomy, klaro at partly cloudy ang iiral sa amin. Base sa ating current conditions, sa taasahan ang medyo may pagbugso ng hangin dahil iiral at umiiral pa rin ang ating amihan ngayong araw. At inaasahan natin this whole week ay mararamdaman pa rin natin ang huling bugso ng amihan. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kaninang 6:21 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na temperatura na 22.7 degrees Celsius. Almost malapit na niya maabutan yung huling pinakamababang temperatura na itala dito sa Caloocan since January 18, 2024 na nasa 22.2 degrees Celsius ang station lowest temperature na naitala sa amin sa Caloocan. Pero kahapon nakapagtala kami ng comfortable pa rin despite na pinaka-highest temperature na ito na 31.2 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:32 PM. Ibig sabihin wala tayong magiging komento sa heat index dahil napakababa nito kahapon at 35.3 degrees Celsius lamang. Kung sisilipin natin sa iba't ibang heat index ni Pag-asa, well, isa po ang tumaas, siyempre, matik na yan. Diyan sa may Zamboanga Peninsula na umabot ng almost 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa kanila. So asahan natin ngayong araw yan na magiging ganun pa rin kataas ang alinsangan at heat index sa kanila. Samantala sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa pagdating sa alinsangan ang San Jose sa may bandang Occidental Mindoro na nasa 35.1 degrees Celsius ang highest temperature. Sa pinamababang naitala sa Baguio City, ay eksakto 12 degrees Celsius po ang pinakamababa at napakaginaw po na temperatura nito. Ibig sabihin lamang sa mga taga-Benguet, inaasang nasa around 10 o 11 degrees Celsius naman ang lowest temperature dyan sa Benguet area. So napakaginaw niyan mga folks. Pero i-enjoy nyo na yan dahil yan na ang magiging huling malamig na mararamdaman natin bago mag third week ng February. So enjoy na natin yan mga folks. At sa inulan naman ng Katarman, dyan sa may Northern Samar, inulan sila ng 30 mm at least na mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan. Pero wala kaming naitala pa rin na ni isang tag-ulan o umulan dito sa amin sa Caloocan simula pa noong February 1. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo drier po tayo ngayon at 64%. So medyo mabilis magpatuyo ng mga sinampay mga folks. Kaya sampay-sampay kahit hindi na kayo gumamit ng dryer. Huwag ninyo yung paabutin mamayang hapon dahil tataas yan pagsapit ng hapon at bumababa ng 1% since last hour. Naturalmente, mataas po ang ating atmospheric pressure dahil sa amihan at 1,018 hectopascals and steady ito since last hour. At sa high tide and low tide status tumataas muli ang ating high tide ngayon pero ang maximum high tide natin at 1:27 PM so pwede po lumayag kahit nasa pangpang na Manila Bay ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Ingat na lamang sa medyo mabugso o mahangin po ngayon dahil po sa umiiral natin na hanging amihan. Wala tayong komento sa air quality. Nasa good quality air concentration tayo. Depende yan maghapon. At pagdating naman sa almanac, suwi katanghaling araw kaninang 6:20 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:59 PM. Almost
kung titingnan natin sa ating coordinates ng Sun and Moon position, almost mag-equinox na po o magbe-vernal equinox na at almost 60 degrees na yung pinaka maximum coordinate altitude ng Sun. So almost malapit na tayo sa vernal equinox, which is papasok na nga ang tag-init natin o yung dry season natin. Pero malayo pa yan, hindi pa yan 100% vernal equinox Pinapakita lamang na halos very close, konti na lamang yung altitude o elevation nito sa ating subposition sa Pilipinas. So almost magbe-vernal equinox na siya. Naka-equinox coordinate na siya halos 16 degrees. So halos malapit na. At sa pagsikat naman ng moonrise o pagsikat ng buwan ay kasisikat lamang kani-kanina at nasa elevation nga po na 28 degrees yung moon elevation natin. So sumikat yan kaninang 8:55 AM at mamayang gabi naman ng 9:25 PM ito lulubog. Maganda po ang sightseeing ng paglulubog ng moon mamaya gaya ng nakarang araw, di ba? Ang ganda dahil yung crescent niya na 13% illuminated na ngayon na waxing crescent ay makikita yan sa paglubog ng araw mamaya. Hopefully hindi maulap para maganda po yung pag-shot ng mga kuha ninyo mga folks. At sa ating local weather outlook, parang ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy lamang ang inaasahan natin maghapon. Pero may 7 to 8% po na chance na uulanin sa Metro Manila, hindi lang sa amin sa Caloocan. So probably mga drizzle light rains yan. Pero mga since nakaraang naunang araw pa ng February, hindi talaga pa tayo nang inuulan dito sa Metro Manila So expected na napakababa pa rin ang tsansa. Ganon din bukas, pero magiging partly cloudy ang maghapon natin na may 19 to 20% chance na light drizzle rain showers. Samantala, bago ko makalimutan, silipin natin yung thermal anomaly ni Taal Volcano dahil nanatili pa rin nasa moderate yung kanyang Moody's observation sa kanya. Pero silipin natin kay PBOX, wala namang naitala na volcanic earthquakes ngayong araw. At ito, updated na kanilang SO2 emission since February 12. So, kahapon yan. Nakapagtala sila ng medyo mataas-taas na 9,757 tons a day na SO2 emission. So, ibig sabihin, nagkaroon nga ng medyo magmatic intrusion kaya tumaas na naman yung pagbubuga niya ng SO2. May upwelling daw na mainit ang volcanic fluid sa may crater lake, sa main crater. Kaya nadedetect ito ng Moody's na tumataas at nagmo-moderate ang kanyang variable radiated power. Na sa ngayon ay nasa 23 megawatts po ang detection. So moderate ito since last day. So kahapon ganun din at yung nakaraang araw noong February 11 kung matatandaan ninyo. Normally dahil sa nagkakaroon nga ng intrusion, yung pinakamagma niya sa pinakabunganga mula sa pinakamagmatic chamber kaya medyo tumataas din yung pag-release ng SO2 emission. Pero mukhang normal naman, gaya rin ng mga nakaraang taon, yung normal na pagbubuga niya ng SO2 after heat signature intrusion sa pinakabunganga. Well, wag na lamang alisin ang pag-oobserba, mga kabatang, sa atin dyan, sa Taal, sa paligid ng Taal Volcano, para makasiguro tayo. At diyan naman kay Pinatubo ay maaaring temperatura lamang sa init ng mga bati siguro. Kaya nakakadetect din ng medyo tumataas na Moody's o thermal signature. Pero sa pinaka-crater, hindi natin masisiguro dahil walang nagkukumpirma sa ngayon kung ito ay nasa pinaka-crater. May nadetect lamang na hot signature sa may banda rito or maaaring sa temperatura lamang malapit sa may bandang Lawag dyan sa may bandang Zambales area. Pero so far ay kung tisilipin natin yung Moody's Farm, nasa confidence of 45% yung possibility na ito ay isang volcanic magma or posible ring hindi. So tingnan na lamang natin sa mga kababayan natin diyan sa lalo na sa may mas malapit kay Pinatubo para just in case na magkaroon ng positive observation kay Pinatubo. Hopefully hindi dahil halos very strato volcano status na siya ngayon. So sa ulat din doon natin ay since kahapon nakapagtala tayo ng dalawang magnitude na 5 point something na mataas, nasa 5.0. Pero kay PBOX ay nakapagtala ng hanggang 4.8 na magnitude.
Kahapon, ganun din ang naitala niya at kanina, mula kaninang 12 a.m. ay nakapagtala tayo ng tatlong magnitude 4 pataas. Ito ay sa may bandang Abradiolo Occidental, Mindoro. Magnitude 4 po ito at 6 km. Kaninang madaling araw, 3:12 a.m. ayun yung state of feed ni P-Box. Dito naman sa may bandang Sarangani, sa may Balot Island ng Sarangani, Davao Occidental, magnitude 4.7 po ito. Pero sa international seismic monitoring, nasa mahigit 5, magnitude 5 po yung intensity nila o yung magnitude recordings nila. 75 km depth ito, naitala ito kaninang 4:45 a.m. At yan ay naitala yan kaninang madaling araw. At ang huli, magnitude 4.8 naman, dyan naman sa may bandang Sarangani, dyan naman sa may bandang municipality ng Sarangani, Davao Occidental din. So halos magkatabi sila nung naunang paglindol kaninang 4:45 a.m. at kaninang 8:34 a.m. Ito naman sa may bandang Sarangani, magnitude 4.8 po ito, so almost 5.0 ito. Sa international naman ay kung sisilipin ninyo, magnitude 5 po yan. Ayan o. O see? Magnitude 5 po ang naitala dyan sa may bandang Sarangani. Dito sa atin, ayon sa data ni P-Box, nasa magnitude 4.8 po ito na 1 km lamang. So, mababaw-babaw. At naitala ito kaninang 8:34 a.m. So, all in all, mula kaninang 12 a.m., tatlo po ang naitala natin sa Pilipinas na magnitude 4 pataas. At hindi na-consider as magnitude 5.0 pataas. Kundi gaya sa International Seismic Monitoring, ay umabot ito ng magnitude 5 sarado sa may bandang Sarangani, Davao Occidental. So ang total earthquakes natin ngayong buong February, mula February 1 hanggang ngayong oras na ito, na habang ako'y nagre-report, nakapagtala tayo ng total of 494 earthquakes sa buong month of February na po yan, mula February 1 hanggang February 13, 2024. 33 dito, mga magnitude 4.0 pataas. Siyam na rito, ang magnitude 5. So, nag-iikalima na yung nasa may bandang Balot Island. At dito sa may bandang Surigao, kung di ako nagkakamali, na nasa ika-9 na magnitude 5.0 pataas. Pero hanggang ngayon, wala tayong naitala na magnitude 6 pataas. So far, wag naman sana umabot pa dyan. So, all in all, may 494 earthquakes total po tayo sa buong bansa, simula February 1 hanggang February 13, 2024. Maaari pa yung madagdagan dahil tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng seismic activity natin sa Pilipinas. At lalo na sa madalas niyayanig ang mga taga Surigao del Sur area. So ingat na lamang mga folks. Samantala, bago ko makalimutan, silipin natin yung thermal anomaly ni Taal Volcano dahil nanatili pa rin nasa moderate yung kanyang Moody's observation sa kanya. Pero silipin natin kay P-Box, wala namang naitala na volcanic earthquakes ngayong araw. At ito, updated na kanilang SO2 emission since February 12. So kahapon yan, nakapagtala sila ng medyo mataas-taas na 9,757 tons a day na SO2 emission. So ibig sabihin, nagkaroon nga ng medyo magmatic intrusion kaya tumaas na naman yung pagbubuga niya ng SO2. May upwelling daw na mainit ang volcanic fluid sa may crater lake, sa main crater. Kaya nadedetect ito ng Moody's na tumataas at nagmo-moderate ang kanyang variable radiated power. Na sa ngayon ay nasa 23 megawatts po ang detection. So moderate ito since last day. So kahapon ganun din at yung nakaraang araw noong February 11 kung matatandaan ninyo. Normally dahil sa nagkakaroon nga ng intrusion, yung pinakamagma niya sa pinakabunganga mula sa pinakamagmatic chamber kaya medyo tumataas din yung pag-release ng SO2 emission. Pero mukhang normal naman, gaya rin ng mga nakaraang taon, yung normal na pagbubuga niya ng SO2 at heat signature intrusion sa pinakabunganga. Well, wag na lamang alisin ang pag-oobserba, mga kabatang, sa atin dyan, sa Taal, sa paligid ng Taal Volcano, para makasiguro tayo. At dyan naman kay Pinatubo ay maaaring temperatura lamang sa init ng mga bati siguro. Kaya nakakadetect din ng medyo tumataas na Moody's o thermal signature. Pero sa pinaka-crater, hindi natin masisiguro dahil walang nagkukumpirma sa ngayon kung ito ay nasa pinaka-crater. May nadetect lamang na hot signature sa may banda rito
or maaring sa temperatura lamang malapit sa may bandang Lawag, dyan sa may bandang Zambales area. Pero so far ay kung tisilipin natin yung modest fire, nasa confidence of 45% yung possibility na ito ay isang volcanic magma or posible ring hindi. So tingnan na lamang natin sa mga kababayan natin sa diyan sa lalo na sa may mas malapit kay Pinatubo para just in case na magkaroon ng positive observation kay Pinatubo. Hopefully hindi dahil halos very strato volcano status na siya ngayon. Samantala ay kasalukuyang nagkakaroon ng intrusion mula sa pinaka-solar wind na naipost ko rin kahapon sa aking Facebook page, dyan sa PIMO Weather page. At since ayon sa forecast ng NASA, ay ng NOAA pala rather, ay mababa, nasa 25% daw na magkakaroon ng solar radiation from solar photon flux. Mga sa CME ng araw na aabot ng S1 category. Pero mula kahapon, ayan, mula kahapon ito ng umaga at bandang tanghalit hapon ay medyo umabot po ng S1 category yung solar radiation niya, na tumama sa Earth. So makikita natin sa aking under observation pa na bagong script, sariling script ko na to, parang rekta na po sa NOAA yung pinaka-data niya na dinidata feed. Imbis na kukuha ko ng image picture lamang na medyo mabagal-bagal yung update. Hindi gaya nito mismong directive na mula sa pinaka-GOS satellite data ng NOAA. Kaya ginawan ko na ng sariling script yung aking solar space weather observation para sa photon flux, solar radiation, geomagnetic storm, at saka sa KPLR o planetary KP index. Ginagawa ko na ng sariling internet script o web page script para mas direkta na talaga. At makikita natin sa latest, nasa S1 category po yung 10 MeV nito. Ayan, So, 16 to 17.3 yung pinaka-highest around naglalaro. So, naglalaro sa S1. So, may maliit na chance na umabot ito ng S2 category. Ano ba ang implikasyon yan para sa mas maintindihan natin? So, punta muna tayo sa may bandang space weather category para makita natin. Gaya ng ating report noong isang araw, sa loob nga po ng 2 hanggang 3 araw, at nagkaroon ng pababago sa kanyang forecast na posibleng umabot pa ng G2 geomagnetic storm. At kung sisilipin natin yung latest geomagnetic storm gamit yung aking mismong script. Ayan mga folks, kung titingnan natin yung latest na aking script, para yung data mismo galing talaga direkta kay NOAA. Hindi na tayo kukuha ng kasi mas nagkakaroon ng delay Ngayon, kung mismong rekta mismo yung pinaka-raw data file mula kay NOAA, at least mas updated yung ating webpage. At makikita natin yung so far, nasa KP1 index pa naman ito. Di gaya nung February 10 ay umabot pa nga sa KP4 index. Ayan, naging active. Nagkaroon tayo ng active at unsettled na geomagnetic activity. At mas kitang-kita natin yung datos at kung ano yung pinaka-status ng rekta. At least dito mas maliwanag agad yung pinaka-status. Bagamat medyo quiet pa rin ang naitala sa ating planetary K index. So kung babalikan natin, yung forecast ay mula ngayong araw ay may chance daw base sa forecast umabot pa nga daw ng G2 geomagnetic storm. So abang-abang na lamang folks at makikita kasi natin yung mula sa AU 35 nakalimutan ko na ano yun. Yung 3576 ayun rather, yung sunspots. Medyo slightly at yung swaying ng kanyang CME nakatutok po sa Earth yan. Kaya naramdaman pa rin natin at mula nung kaninang madaling araw. At kung titingnan natin sa LASCO, yung epekto nito, ayan grabe yung parang buhangin na tumatama sa pinaka-lens ng LASCO satellite ng solar probe. Sa lakas ng solar wind na mahigit na 500 km a second yung bilis. So, hindi man 100% direkta, yung pinaka-solar wind pa rin ito is naka-apekto pa rin sa atin sa Earth. Kaya napakalakas ng impact doon sa satellite probe. Kaya makikita mo yung pinaka-green, parang green o parang, yung parang
Yan o, nakakapuwing na parang buhangin sa kalawakan na tumatama. Ayan o, grabe. So, malakas po yung impact ng solar wind. Lumagpas kasi ng mahigit 500 kilometer a second. So, yung pagtama nito sa Earth, malakas din ang impact na nakaapekto sa ating boulder magnetometer mula kay NOAA. Nagkaroon siya ng malaking bounce off. Ayan o, malaki o. Pagtama niya sa magnetosphere natin, ayun, nag-bounce siya. Then pag-repel nung sobrang solar wind, siyempre may mga ibang solar wind naka-penetrate pa rin sa ating magnetosphere, which is umabot sa ating ionosphere. At siyempre, yung iba na nakapasok at tumama sa ating ionosphere ay nagkaroon din ng epekto sa ating density map. Tumaas din yung ionospheric density, at which is yun yung total electron contact discharge. Ayan tumaas. So ngayon ay nasa may bandang lower mid-Pacific pa rin at bahagyang umaabot sa Pilipinas. At least yung TEC error, at least na around 9 to 11.4 yung kanyang lower density range ng isotope na tumama sa ating ionosphere. Which is yung mga naipaliwanag ko nga kapag yung may ibang particles nakalusot sa may magnetosphere natin. At makikita natin sa boulder, nag-bounce siya, then unti-unting nagre-recover siya ng konti. Since kahapon po yan, at pinakita ko na yung epekto ng solar radiation. So, yung epekto pa rin yan, asahan, tumaas po ngayong araw, yung inaasahang radio blackout, R1 to R2, o posible pang mag-greater yan, depende, ay nasa 75% yan. Extended yan hanggang February 15, 2024. Ngayon, yung S1 o maaari pa siyang tumaas, mataas daw po ang tsansa ayon sa forecast at 99%. More likely ngayong araw po yan at mag-extend yan probably hanggang bukas ng February 4 to 50%. So, maaaring magkaroon ng S1 to S2, minor solar radiation na posibleng magkaroon ng problema sa ating mga GPS, GNSS satellites at mga solar panels ng ating mga satellites. So, medyo maging worry po tayo dito dahil maaaring umabot po ito ng S2 moderate mula ngayong araw hanggang bukas po yan. Base na rin sa ating geomagnetic activity, bagamat hindi pa umeepekto ngayon yung active na geomagnetic activity, nasa forecast ay posibleng umabot ito ng planetary K-index hanggang G2 o KP6 index. So abang-abang na lamang mga folks, sa ngayon ay wala pang reaction sa ating geomagnetic activity. Yung solar radiation lamang mula sa solar photon ay mataas po, at least nasa S1 at posibleng umabot yan ng S2. Yung X-play blocks, ito yung pulse mula sa liwanag ng sun na nakikita natin sa ating mga satellite ng SOHO EIT o ng LASCO satellites. Typically, mga sa SOHO EIT natin nakikita yung pag-burst. Yan yung mga liwanag, yung biglang parang flash ng camera na nang bumula sa araw na nakatutok sa Earth. Yun po yun. Yun po yung lakas ng pulse. Yung flashing noon, makikita yan sa ating ginagamit at mula sa NOAA ng Space Weather Observatory, nagkakaroon ng pulsing din yan. Ayan umabot pa ng radioactive 1. Which is, kapag tumaas ng radioactive 1, ay may maliit na tsansa na magkaroon pa ng solar blackout oras na tumama yan sa ating ionosphere at tumagos yan sa ating magnetosphere. So, observe na lamang sa magiging reaction ng geomagnetic activity na posibleng umabot ng KP6 index o geomagnetic level 2 moderate na geomagnetic storm. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at makikita na natin mula din sa bandang katimbugang bahagi ng Mindanao, yung cloud cluster na ito na nagdudulot ng pamumuo ng surface trap na lumalapit na naman sa may bahagi ng Southern Mindanao. Within 24 to 48 hours period ay unti-unting makakaranas na naman kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers sa buong bahagi ng Davao Region. So paghandaan po ito mga folks, just in case, lalo na sa mga area dyan sa Davao Oriental na posibleng bahain na naman paglapit ng cloud cluster na ito ng surface trap ay expected yan mula ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Malakas po yan at posibleng magdala yan ng mga heavy rain showers dahil kung sisilipin natin sa water vapor intensity ay umaabot pa ng mahigit sa 50 mm ang pag-ulan na dala nito. Bagamat mababa ang swing nito according sa water vapor intensity, pero once na nagpang-abot niya sa may bandang Southern Mindanao
ay maari pa rin magkaroon o makaranas kayo ng mga moderate and biglaang heavy rain showers na magdudulo ng mga ilang flash floods. Gaya ng ating ginagamit na satellite imagery ay makakapal po na kulapan ito. So paghandaan lalo na ng mga taga-Sorb sa DIEM ng General Santos at Sarangani and the rest ng Davao Region mula sa Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental area. Ingat na lamang kabilang ng areas ng Caraga at lalo na sa parte na ito ng Cotabato area at Lanao del Sur. Just in case sa loob ng 24 o 48-hour period po yan ha. Sa ngayon, medyo partly cloudy kayo dyan at maalinsangan. So wag muna masyadong magbibilad. Expected na lamang yan mula ngayong araw ay unti-unting magiging gloomy at asahan ng mga biglaang buhos ng ulan na may mga localized thunderstorms. Ngayon, the rest ng Zamboanga Peninsula, expected na maaraw at despite may mga partly cloudy, ito mostly cloudy lalo na sa Zamboanga del Norte. Ay ang bahagi naman ng Zamboanga del Sur ay mas makakaranas kayo ng matinding alinsangan ngayon dyan. At may mga ilang partly cloudy at pagdating ng hapon, expected na mga isolated rain showers, may mga ilang pagkidlat at pagkulog. And the rest ng Northern Mindanao, kabilang na ang Surigao del Norte, magiging partly cloudy lang din. So medyo fair weather pa rin tayo ngayong umaga at nitong maghapon, expected din mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Wala tayong masyadong magiging obserbasyon sa Visayas area dahil medyo partly cloudy lang din ang iiral at dahil sa umiral natin na northeast monsoon na nagpapang-abot sa may bandang eastern Visayas, magiging partly cloudy at fair weather din tayo dyan mula sa may Visayas, Southern Luzon and the rest ng Northern Luzon. Pagkaroon man ng mga typically mga light at moderate showers, mostly sa silangang bahagi pa rin ng bansa dahil sa epekto ng shear line o manipis na shear line. Manipis lamang yung shear line kasi na nag-develop. At yung ating northeast monsoon, medyo diffuse po siya, manipis. Kaya hindi masyado magdudulot ng malakasang pag-ulan sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon at Southern Luzon at Eastern Visayas. Typically, mga ilang light to moderate showers ang mas iiral, pero magdala pa rin naman ng pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon. And the rest ng Central Visayas at dyan sa may west portions ng Visayas at Mimaropa, mas maalisangan at humid ang mararamdaman ninyo. Generally, fair weather po tayo dyan, maging sa bahagi ng Palawan, pero makakaranas ng mga ilang partly to mostly cloudy ang area ng Puerto Princesa hanggang dyan sa may bandang Nara. Pero pagdating ng Brooks Point at Batarasa, magiging fair weather at mas maaraw po at mas maalinsangan ang iiral, lalo na sa bahagi ng Mindoro area na nakakaranas ng umaabot pa ng 35 degrees Celsius, lalo na sa kanluran dahil nga po sa epekto ng drought, expected na mas mainit ang magiging pakiramdam ninyo dyan. Iwasan na lamang mag-dehydrate. At mula dyan sa may bandang Bicol region, nabanggit ko na nga po, magiging partly cloudy, very full fair weather po tayo ang maghapon. Madalas lamang magiging gloomy at mga partly cloudy ang madalas at maging sa bahagi ng Calabarzon at Metro Manila area. And the rest ng Central Luzon hanggang Northern Luzon, stationary tayo na fair weather at makakaranas tayo ng cold breeze o bugso ng hangin na may kahalong malamig po ito. So generally, very fair weather po pero magiging overcast and gloomy pa rin ang buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon pa rin. So almost stationary. Medyo umiral lang ng mas mataas ang simoy ng ating hanging amihan kaya mas nagiging mas malamig ngayon ang iiral sa buong bahagi ng Northern Luzon at kasama na ang Metro Manila at ilang portions ng Southern Luzon. Magkaroon man ng mga ilang kalat-kalat na ulan, typically mga drizzle rain showers lamang, especially sa hapon. O sa ating dam water level reserves, take note pa rin, lalo na dyan sa bahagi ng Pantabangan Dam. Mas bumababa na po yung level ng reservoir water level natin at malaki yung naging significant na pagbaba nito hindi po yan maganda. At kabilang rin ang Magat Dam, lalo na bumababa na rin ang level ng tubig dito na nasa 180.31 meters na lamang mula sa ordinary normal nito na 193 meters. Sa Pantabangan, ang normal water level niya supposed to be at 221. Ngayon ay nasa 190.28 meters po. So, yung area na yan at lalo na mas gamit na gamit ang Magat Dam natin, medyo tipid-tipid po sa paggamit ng tubig. Dahil hindi po medyo maganda yan. Sa Angat Dam, medyo bumababa na rin po yung level niya at lumalakas din ang konsumo niya. At halos 0.10 meters sa loob ng 24 oras. Mula sa normal high water level reserves nito na 212, ngayon ay nasa 208.82 meters na lamang.
So wala pang dry season, bumababa na po yung level ng water dam ng Angat Dam. So medyo hinay-hinay po sa sobrang paggamit ng tubig dahil matinding tag-init pa ang mararanasan natin pagpasok ng Marso. So medyo konting tipid po. And so far, yung Ipo Dam, mukhang naka-back up lamang ito. Wala naman tayong magiging komento. Normal yung water level nito. Pero pagdating sa Lamesa Dam, nasa 77.57 meters na lamang, na mula sa normal high nito na 80.15 meters. Medyo tipid-tipid na rin mga folks. Mukhang nagkakasunod-sunod ng pagbaba ng water level natin So ingat na lamang at medyo tipid-tipid na po sa tubig dahil pagpasok talaga ng tag-init napaka-critical po ang magiging lagay ng ating water dam reserves. Bakit? Kung sisilipin natin ang vegetation and drought for the latest drought condition natin, lalo na sa Northwestern Luzon, makikita natin ay since February 11, 2024 ay napaka-extreme pa rin ng init at halos buong Central Luzon na po ang nasa extreme condition na po na more than 700 po yung drought index. Buong Pangasinan nasasakop na po ng extreme drought, maging ng Ilocos Norte, kasama na ang buong Ilocos Sur, at dyan sa may bandang pampang ng Zambales ay nakataas na rin halos na nasa extreme drought condition na po. Kasama na rin ang ilang portions ng NCR dyan sa Manila, City of Manila hanggang sa may bandang Cavite. Ayan napakataas po. Sa may Mimaropa naman, ang Occidental Mindoro area dyan sa San Jose, totally very extreme na rin po. And the rest ng sa bandang Coron, Palawan. At tumataas na rin sa bahagi ng the rest ng Palawan at sa kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Nadadamay na rin ang ilang probinsya ng Quezon Province sa may bandang Atimunan, mga isla ng Marinduque at Romblon, at ilang portions ng Iriga at Legazpi sa may Bicol Region at Masbate tumataas na rin at least mga 400 to 500 po na nagiging drier na po ang condition dyan. So ingat at paghandaan po ang magiging condition na to lalo na sa pagpasok ng dry season at lalo na sa mga water reserves natin. At sa buong buwan na ito o for monthly index drought natin ay mukhang tumataas na rin ang bahagi nito ng Zamboanga Peninsula area. So take note yan. Pero sa ulan ay nanatiling mataas pa rin o medyo nasa above average rainfall pa rin yung bahagi ng Davao Region and the rest ng Mindanao area. So medyo tumataas siya. Pero nalalawin ng bansa, napaka way below normal po yung pag-ulan pa rin natin dyan. So yung ating condition, yung daily maximum ng vegetation ay masyadong drier na po sa may Northwestern Luzon area dahil nga po sa epekto ng drought. So take note yan mga folks huwag nating baliwalain yan dahil malapit na po ang dry season natin. At dahil wala naman tayong naaasahan na pamumuo ng tropical cyclone ngayong buong linggong ito, ay tingnan lamang na natin yung epekto kung kailan titigil o unti-unting hihina ang ating hanging amihan. Well, so far ay mag-extend pa yung tagal ng epekto ng amihan hanggang February 15 to 16, 2024. So, pagpasok na siguro ng bandang katapusan, unti-unti nang hihina yung daloy ng ating hamihan. So, tatagal pa ito mga hanggang February 18 to 19, 2024. Yung daloy ng ating northeast monsoon. So, tuloy-tuloy pa yan hanggang this week. At sa magiging pagsama ng panahon, wala tayong magiging komento dahil buong linggo at maaaring buong katapusan nito ng February. Wala tayong expected na anumang pamumuo ng tropical cyclones. Pero sa pagtaas naman ng alon ay nanatiling bawal pong lumayag ang ating malilit na bangkero. Diyan sa buong silangan ng bansa at diyan sa baybayin pa rin ng Batanes Group of Finance. Naglalaro sa 1.25 to 2.5 meters pa rin hanggang sa susunod na 48 oras yan. So medyo matagal-tagal. Wala po tayong magagawa at malakas po kasi daloy ng ating amihan. Sumasabay din ang pagtaas ng alon at pagtaas ng ating gale force wind. Silipin nyo na lamang kay Pag-asa kung gaano kalakas ito at pareho na rin ang lumalabas na delikado talagang pumalaot sa buong silangan ng bansa. Regarding sa astronomical observation natin, bukas po ng February 14, araw ng mga puso. Pero sa oras natin sa Pilipinas, mga bandang 8 o'clock PM ito
inaasahang pagdaan ng comet na C2021 S3 o codename Pan-STARRS. Tataas ito, magpapases ito into parihilyon. So magiging mas closest ito sa araw. Maaaring hindi natin makita ito sa Pilipinas. Yung detalye nito, ipopost ko na lamang sa Facebook page. Basahin nyo na lamang yung pinakabuong detalye. Kung may mga Pilipino tayo na nasa ibang bahagi ng mundo na makikita ang parihilyon na ito, ay magandang pagkakataon ninyo to, mga folks. Gagamit nga lang kayo ng medyo powerful na telescope para makita yung CC2021 o codename Pan-STARRS. At narito naman po ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Martes, February 13, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 13, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang at paki-like and share, subscribe na lamang po sa ating YouTube channel ha at paki-notification bell na lamang, paki-suyo na lamang po at bumisit na lamang tayo sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman na detalye pa na hindi natin i-report ngayong maga. At mula sa aking weather station na data feeds na eksakto na weather ratings natin at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.